Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. So meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY. Meron din nala dito sa atin isang microwave oven na digital type. So ito mga ka-DIY ay touchscreen type na. Yung kanyang pinaka-button ay touchscreen type na. Then ito yung pinaka-harapan. Ang brand niya mga ka-DIY ay LG. Ayan, so ito ay Korean type na, Korean or Chinese. Baka Korean ata ito. Yan yung mga pindutan niya. Bali, ang problema nito ay walang power. So, saksak muna natin. Ito yung pinaka-AC cord niya. Yan. Ito, saksak muna natin. Yan. So, walang display, walang lumabas na display dito. Ito yung problema natin, hindi natin siya mapapagana kasi nga wala tayong selector, wala tayong pindutan. Hindi gagana yung mga pindutan kapag hindi natin nabuhay itong display na to. Una natin gagawin, pagaganahin muna natin yung pinaka-display board nito. Yan, kasi ito ay para siyang inverter type na. Hindi kagaya ng isa nito. Yung ganito, yan kasama na rin kasi yan pagdala. Ito microwave oven din. Bali, ang problema nito ay madali lang kasi analog type lang naman ito. Hindi kagaya ng ganito na electronic type na board yung dumadala. Ito kasi analog type lang. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, bago natin buksan yan, kasi may mga screw yan dito sa gilid, tatanggalin natin yung mga screw, pati dito sa likuran. Ayan, so make sure na kapag gumawa kayo ng mga ganito, klaseng type ng mga appliances, kagaya ng mga oven o microwave, make sure nyo lang na yan plug o bunutin talaga sa saksakan yan. Baka makalimutan nyo kasi ito ay high voltage sa loob. Okay, so gagawin natin, bubuksan na natin to kasi nga wala siyang display dito. Walang power. So yun ang isi-share ko sa inyo ngayon, step by step, para alam nyo rin kung paano mag-trouble ng mga ganitong klase ng type sa inyong mga microwave, kagaya ng mga digital type. Ito na digital type. Yun naman yung mga analog type, yung mga may pihit sa harapan dito, may mga pihit dito. Yan, may mga pihit. Ito kasi madali lang naman to kasi hindi kagaya ng ganito. Okay, tara, isi-share ko sa inyo kung paano gawin yung mga electronic type. Tara, pisaan na natin. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nabuksan na natin yung microwave oven. So itong board mga ka-DIY, kung napapansin nyo, meron ditong board sa harapan at meron ding board sa ibaba. Ito board. Ayan. So ito mga ka-DIY, itong board na to para ito sa display board o selector board. Yan. Yan, ito yung board na yan, yan nagka-command, yan ang nag-uutos para mag-on itong sa ilalim na board. Kasi yung board na to sa ilalim, ito yung driver niya para dito sa ating magnetron. Ayan, so kapag sinelect natin dito, so ito yung gagana na board, tapos magbibigay siya ng output na power na to 20 volts, then manggagaling dito sa ating board, papunta rito. Yan, papunta dyan. Yan ang magdadrive, yan ang input ng AC na nandito galing sa board na to. Yan, kapag na-select na natin dito sa display board, bali ito yung magbibigay ng power papunta rito sa board na to. Bali, inverter type na siya kasi nga gumamit siya ng IGBT dun sa loob. Yan o. Bali, meron siyang bridge type na diode, tapos drive siya ng isang IGBT. Dalawang IGBT dun sa loob. Yan o. Yan, dalawang IGBT kung napapansin nyo. Yan. Yan, yung IGBT na yan na dalawa, yan ang driver nitong ating magnetron. So kapag walang power yan mga ka-DIY, possible din na may problema dito sa ating mga thermostat. Ito, thermostat yan, thermostat din ito. Possible na pagka walang display dito sa harapan, possible na ito yung pinaka thermostat. Yan, dalawa. Ngayon, tester muna natin. Wag muna nating isaksak sa mismong AC cord, yung pinaka AC nya, AC plug nya, ito. Wag muna nating isaksak yan. Tester muna natin yung possible na dahilan. Magsimula dito sa kanyang board dito sa itaas. Ito kasi yung input nya, papunta rito. Ito yung fuse nya. Tapos ito naman yung kanyang thermostat, dalawa sa itaas, isa sa magnetron, isa sa body. So tester muna natin yan kung merong palo yung ating mga fuse, kung buhay pa. Select lang natin sa extend yung ating digital or yung ating analog type na tester. Yan, select na natin sa extend o times 10 dyan o. Importante lang naman dito may palo o may contact. Kapag naka-digital kayo, pwede kayong gumamit ng buzzer. Mamaya gagamit tayo ng digital. Yan, meron tayong palo dyan. Ibig sabihin may connection yung fuse kapag kabuo. Itong fuse niya sa entrance ay buo. May palo tayo dyan. Buo yan. Yan o. Yan, buo yung fuse nito.
Itong thermostat, parang fuse din naman yan. Kailangan meron din yung palo. So buo naman, wala tayong problema dyan. Possible din kasi walang power yan kapag ito ay mag-open, masira. Itong taas ng kanyang magnetron. So meron din tayong palo dyan. Yan o. Yan. Meron din tayo dyan. Okay naman yan, may palo. So wala tayong problema dito sa tatlo. Thermostat. Ayan. So ito yung pinaka-entrance niya ng AC. Ito. Then dadaan ng fuse. Dadaan ng capacitor. Dadaan na yan dito sa ating coil. So ito yung pinaka-output niyan. Ito. 220 din yan. Output yan. Papunta yan dito sa ibaba. Hanggang sa makarating dito. Sarili. Input ito. Input din yan. Pagka gumana na yung display board, magbibigay ng 220 volts dito. Yung 220 volts na nag-enter dito, yun ang magdadrive dito sa board. Yan ang magpapagana ng ating magnetron. Ito yung driver ng pinaka-magnetron. Kasi yung mga analog is transformer type yung nagpapagana. Dito naman, para siyang welding machine. Kasi nga, ito yung pinaka-driver niya. Para gumana itong magnetron. Hindi na siya purong transformer, kundi inverter type. Kasi nga, gumamit na siya ng MOSFET. Yung dalawang MOSFET sa loob. Yan. Yung bandang dulo. Yan. So ngayon, ipapower on naman natin. Isaksak natin. Titingnan natin yung supply niya. Yan. So kuha tayo ng digital tester. Kasi ang trouble ito ay walang power. Good naman yung fuse dito sa itaas. Good naman to. Dalawa. So good. Dito tayo mag-trouble kung may pumasok na to 20 volts. Pag may pumasok dito, dito tayo magte-tester. Diyan, sa dalawang wire na yan, na dito nang galing. Okay, so tara, kuha lang tayo ng digital tester. Ngayon is, saksak muna natin yung pinaka-unit dito. Saksak natin, so may power tayo dito. Plug in natin. Yan, naksak ko na. Then, select natin sa AC yung ating multi-tester. Yan, lagay natin dito sa itaas para makita nyo rin. Select natin sa AC. AC muna tayo. Ayan, so dito sa entrance, ito yung pinaka-entrance ng 220 volts. Ay, pumasok tayo dyan sa 220 volts. Pasok yung 220 natin. Then, dadaan tayo. Ito yung pinaka-output niya. Papunta na yan doon sa pinaka-board. Ito yun yung output. Ayan, 220 volts din. So, pasok yan. Ibig sabihin, may output galing dito sa board. So, ito yung output niya, yung puti at saka brown. Yan yung output papunta doon sa board. Doon tayo sa ilalim. Titingnan natin. Kasi nakasaksak na tayo dyan. Ito, tinanggal ko muna, hinang ko muna yung dito sa relay natin. Check natin kung may pumasok na to 20 volts dito. Yan o, pasok yung to 20 volts dyan sa ano. Dyan. Para makita nyo, hinang ko muna. Ayan. So, kailangan nakasarado yung ating pinto ng microwave kasi dadaan ng switches yan doon o. Dadaan ng switch yan. May tatlong switch yan sa ilalim, sa gitna at sa bandang itaas. Pag yan kasi magka-problema, possible na wala din siyang, hindi siya magpa-power on. Kung sakali na magka-problema yung mga switch na yan. Yung dalawa sa ilalim, yan, madalas talaga yung contact ng switch niya sa ilalim is dalawa lang. Yung sa gitna is tatlo. Normally open at saka normally close yun, no? Yung tatlong connection. Kapag tatlong connection yung switch ng pinto, normally open at saka normally close. Yan ang tatlo. Ito yung naman sa itaas, dalawa ng mga wire yan. So yan, contact lang naman yan, contact. Yung mga tatlong yan. So kaya hindi ko muna binuksan yung pinto para matester ko yung 220 volts dito na pumasok papuntang board. Yan. So ngayon, kakabit ko muna yan sa board. Ito. Kakabit ko muna direkta. Yan. Pinasukan ko na ng 220 volts yan. Tapos doon tayo sa ilalim. Papunta doon sa kanyang driver dito sa ilalim. Yan o. Yan, kung nakatawid ba dito yung 220 volts. Ito yung input niya. So wala tayong pumasok dyan na 220 volts. Ibig sabihin lamang, so hindi talaga gagana yung unit. Kasi nga, bago pa magkaroon ng 220 volts yung dalawang linya na yan, dito yan manggagaling. So ngayon, tatanggalin natin yung board na ito. Anuhin natin, i-check natin yung board na ito. Kasi ito yung board na magdadala dito sa kabilang board ng supply. So dito yung pinakautos
sa kanya, sa display board niya. Okay, so tatanggalin, ihang muna natin to. Ito lang yung ihang natin, tapos to, ihang natin to. Tapos yung bandang wiring sa itaas, ito, yung nakadikit na board. Yung sa ilalim na board, hindi natin tatanggalin. Tapos ito, hindi natin tatanggalin. Para makapag-tester tayo ng, sundan natin yung supply niya, kung bakit walang display. Supply tayo. Doon tayo, mas magandang supply or visual checking sa mga pyesa. Tara, tingnan muna natin. So bago natin tanggalin yan, make sure na i-unplug muna natin to. Yan, i-unplug muna natin. So tatanggalin natin yung bandang itaas dito. Yan. Tapos to, tatanggalin natin. Yan. Yung mga connection. Itong dalawa sa ilalim, wag na. Ito naman, sa itaas, ito, hugutin nyo muna yung flex, ito. Yan. Sa taas at saka sa ilalim. Yan, nag-angat na. Kung napapansin nyo, yan o, nag-angat na. Pangatin nyo muna bago nyo hilahin itong pinaka-flex nya. Papunta kasi yun doon sa sa mga pindutan. Yan. Tapos tanggalin. Ayan, tanggal na. Tapos meron yung screw dito sa ilalim. Tatanggalin itong mga screw. Ito. Yan. Tatanggalin natin yan. Pagkatapos pull out natin yung board. Bale, ang magiging connection na lang ito. Ito na rin yung magiging connection nya. Yan. Bale, ito na yung magiging connection. Ito na lang at saka to. Tapos dito tayo sa ilalim. Ayan. Kung napapansin nyo, meron siyang bridge type na diode dito. Nakadapa. SMD type ito. Yan o, may symbol na AC. AC in at saka DC out. DC na pa yung positive, merong negative dito. Yan o, positive sign, negative sign. So ito naman yung AC input natin. Kung napapansin nyo, yan. Diba ito, symbol ng AC. AC, symbol din ito ng DC, negative at saka positive. Yan, sundan natin kung may lumabas na supply dito papuntang capacitor. Kasi ito yung magdadrive ng primary nya papuntang secondary dito. Kailangang may supply ng primary para mabuhay yung itong secondary, kasi secondary meron siyang gumamit na transformer. Hindi ko lang alam kung ilang volts to, bale 15 volts ata o mga 12 volts. Titingnan, malalaman din natin yan kung ilang supply niyan base doon sa kanyang filter capacitor. Dito nakalagay rin naman yan. Pwede na kayong mag-tester dyan, direkta dito, kasi ito yung input nya. Pwede ka na mag-tester ng secondary kung may lumabas dito sa mga kapasitor. Kasi pwede ka na mag-direkta dito mag-tester sa kapasitor. Kung merong supply dito, ibig sabihin, buhay yung board. Pero kung walang supply ito, part na to, nasa primary yung problema. Okay, so titingnan natin sa ilalim ng board dito. Yan. So dito tayo magsimula sa AC. Tuturo ko muna sa inyo, step by step. Yan, ito yung pinaka rectifier diode natin. Yan o. Diba yan? Yan yung simula. Diyan ang magsisimula yung pagpasok ng supply sa AC muna papuntang DC. Okay, dito yan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ito yun o. Yan, ito yung AC. Symbol ng AC. Symbol naman ng DC. Bali, ito yung input ng supply, yung AC. Yan o. Yan, ito. Ito yung isa. Yung isa naman is dito kumuha. Yan. Dito kumuha. So, bago gumana yan, magre-relay muna. Ito yung pinaka-relay natin, yan o. Itong section na to, ito yung relay. Ito yung meron siyang switch, yan o. Merong symbol siya ng switch. Magre-relay muna siya. Ayan, so, bali ito yung input niya. Input ng AC, output ng DC. Tetester natin, tara, para makita nyo rin. Okay, sa ngayon is nakahang pa yung mga wire na yan, iba yung tinanggal natin kanina. Okay lang yon, at least itong board is-safety natin kasi nilagyan ko ng towel sa ibaba para hindi mag-short doon sa body. Baka magdumikit. So ngayon, saksak muna natin o i-plug in muna natin yung ating microwave. Plug in muna natin. Select natin sa AC. So naka-AC yung ating tester ngayon. Yan. Naka-AC pa yan ngayon. Check natin yung input ng AC kung pumasok ba dito. Yan, ito yung symbol ng AC, di ba? Ito at saka ito. So check natin yung input ng AC diyan.
Dito. Diyan, AC. So meron tayong pumasok dyan na 221 volts or 220 volts. Ngayon naman, i-select natin yung tester sa DC. Select. Yan, naka-DC na tayo. Kailangan merong output itong bridge rectifier diode natin na maliit. So meron tayong DC dyan nakukuha at least 292 volts. Ibig sabihin, pumasok yung supply. Ngayon, dadaan siya ng isang filter capacitor. Itong capacitor na to. Dadaan yan dito yung supply. Yan, kung napapansin nyo, naka-DC tayo. Kasi naka-DC yung sinusundan natin. Yan. So, 292 volts. Then, dadaan siya rito sa kabila. Yan, dadaan siya ng resistor. Ito, resistor. Yan. Pasok pa rin yung natin, voltahe dyan. Yan, 292 volts. Ngayon, dito sa kabila, dito. Yan, supply, susundan natin. Ito, dumaan din siya ng resistor, patawid dito sa kabila. Dito. Bali, yung tutok na test probe natin, dito sa kabilang resistor at saka sa kabilang resistor din. Kung napapansin nyo, 0. Yan, ibig sabihin lamang, hindi tumawid dito na part sa kabila, dito. Manggaling dito, papunta rito, hindi tumawid yung 200 natin na voltahe. Yung 200 plus natin na voltahe, yan o. Yan o, hindi tumawid o. Yan. Pero pag galing dito, sa itaas, galing sa kapasitor, ay may supply siya. Yan, may supply. Pag tawid niya rito, wala. So, ganun lang hulihin ang sira mga ka-DIY kapag walang power. So, hindi talaga tumawid yung supply. Ibig sabihin lamang, ang connection papunta rito, sa red na test probe natin, papunta rito, ay hindi tumawid. Ibig sabihin, ito yung problema sa kanya. Yung supply na ito, yung resistor na papunta rito. Okay, kahit magdirekta na kayo dito sa secondary part, pwede naman yan dito. Ayan yung capacitor na yan, secondary na yan, pwede na kayong mag-tester dyan. Hanapin nyo lang yung test, yung capacitor. Ito, capacitor ito ng secondary kasi ito yung part ng chopper transformer. Dadaan niya ng filter capacitor ito. Kung napapansin nyo, wala talagang supply. Yan o. Oh. Kasi ito yung pinaka chopper transformer natin ng secondary papunta rito patawid. So diyan na kayo mag-abang sa capacitor. Kung walang supply dyan, ibig sabihin dito pa lang sa primary ang problema. So ganun lang. So i-unplug muna natin. I-unplug muna natin. Pagkatapos tingnan natin kung anong nawala sa kanya, kung bakit wala siyang supply. So ito, ang sani ay isang resistor. Okay, ito. Doon sa kabila, yung dinaanan niya, ito rin resistor din. Yan o, yung resistor na yan. Parehas yung value nila. Ito. Ito. Manggaling dito sa ating rectifier diode, bridge type. So, dumaan siya ng dito. Dumaan siya sa kapasitor muna, din dadaan siya dito sa ating resistor sa isa, tatawid, may supply dyan. Dito naman, manggaling dito sa ating bridge type, papunta dito sa kapasitor, tatawid siya ng resistor, ay wala na siyang supply. Kaya kanina, yung pag-tester natin dito banda, mayroong supply, pagdating dito sa baba, wala na. So, ibig sabihin, itong yung problema, yung resistor na to. Tatanggalin natin to mga ka-DIY. Okay? So, ganun lang, napakadali lang. So, bali, hinang ko muna yung dalawang resistor, ito. Bali, ang value nito is red, tatlong red at saka isang silver. So, 2.2 k ohms. Yung sa kabila, ganun din, yung dalawa ito. Hinang ko rin yung isa. Pares din naman ang kulay niyan. Tapos dito mga ka-DIY, select na natin sa buzzer. Yan, sa ohms din. Yan, may buzzer tayo. Medyo umulan kasi kanina kaya nagtigil ako sa vlog. Pero ngayon, proceed tayo. Dito, tester muna natin. So, walang resistant. Yan o, wala. So, walang reaction do sa ating tester. Yan. Yan, wala. Pero yung kabilang resistor na kasing kulay niya rin.
So bali yung ginamit nating resistor dyan is 10 ohms ito. 1/4 watts lang. Yan. 10 ohms na resistor. Dapat 15 ohms. Pwede na yung 10 ohms na yan. Yan. Kaso lang 4 yung gagamitin ko. Bali ito na siya. Gumawa na ako ng panglagay natin dyan. Ito. Kasi wala akong panglagay ng 15 ohms. Yan. 20 ohms pwede rin. Yan. 10 ohms yan. Pwede naman yan ilagay. Kaso lang nga, apat sila. Ganito. Yan. Nakaparallel, nakaseries tapos nakaparallel. Yan. Lalagay natin dito sa tinanggal natin kanina. Dito. Yan, dito. Okay, hinangin ko lang muna, mga ka-DIY, hinangin ko lang muna diyan. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nahinang ko na siya. Ayan. Tapos subukan nating mag-tester dito sa secondary dito. Kasi sabi ko kanina ito yung primary, ito naman yung chopper transformer, secondary na. Kasi yung ginamit sa kanya na capacitor is 35 volts yan 35 volts, so malamang ito ay 12 volts. Kasi pag test natin kanina dito, walang supply yan sa capacitor na to. So ito yon ang capacitor dito. Yan. Subukan natin i-plug in yung ating pinaka-unit. Okay. Plug in natin. Saksak ko lang. Yan. Kung napapansin nyo, yun gumana yun. Kita ba? Yan, gumana na. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng supply. Yun lang sira yung capacitor. Ay, yung resistor kanina. Yan meron na tayong display dyan. Patayin ko lang yung ilaw ng camera. Yan, nagkaroon na tayo ng display. Ba, meron na. Yun. Bunutin ko muna. Bunutin ko. Yan, so nawala. So isaksak ko uli yung unit. Yun, narinig nyo? So meron na siyang display. Subukan natin mga ka-DIY na ilagay doon sa pinaka board dito. Ilagay natin dyan. Kasi nakalagay naman dyan. Ito naman yung kanyang mga pindutan Yan. Okay, so subukan muna natin. Tara. So bali ito pala yung yung resistor kanina. Putol. Pagtanggal ko na putol. Yan siguro yung sunog. Yan Yan, sunog. Okay, so gawin natin. Ibalik natin doon. Tara. So ngayon mga ka-DIY, isaksak muna natin. Kasi nakabit ko na yung lahat ng connection sa board. Yan naibalik ko na yung mga connection dyan sa board. Pati yung ganyang flex dito. Yung ribbon. Pati yung lahat ng connection na ibalik ko na. Try muna natin. Pag wala, mag-troubleshoot tayo dito. Kasi napagod na natin yung display. Pag wala pa rin, troubleshoot tayo dito sa pinaka-board ng magnetron. Okay? So, plug in natin. Yan. So, yun mga ka-DIY, kung napapansin nyo. Okay na. So, touch tayo dito. Yan. So gumagana na yung touch. Pinaka touch screen niya gumagana na. Yan. Okay, so wala tayong pang load dito kasi hindi dinala ng may-ari yung pinaka-plato. Diyan. Yung pinaka-plato nito hindi nadala. Pero tayo lang muna natin nag-power on dito. So gawin na lang natin, kuha na lang tayo ng baso na may tubig para hindi masira yung ating magnetron kasi wala siyang painitin. Kuha lang tayo ng basong may tubig. Yan, balik kumuha muna ako ng baso na may tubig. Ito. So wala pa yung init. Subukan lang natin saglit lang. So hindi na ako magkakat ng video para alam nyo rin. Kaso wala siyang dala ditong plato. Problema, itong tungan natin dito sa pinaka gitna dito. Saglit lang.
So yung kanyang mika ay wala pa namang sunog, so good condition pa yung pinakamika niya. Yan. So ganyan lang. Obserbahan na lang natin mamaya. Yan, so select tayo dito kung ilang minuto. Yun, gumana na. Yan, so gumana na yung kanyang pan. So ngayon mga ka-DIY ay okay na. Ayan, gumana na yung kanyang pan doon. Yan, gumana na. So try na lang natin mamaya, parang pundi yung ilaw nito sa loob. Try na lang natin. Kasi walang ilaw sa loob eh. Subukan lang natin kasi gumagana na yung kanyang pan. Yan. Yun, nakalagay na dito end. Buksan natin. So ayan mga ka-DIY oh. Saglit pa lang yan, nag-init na. Yan, ito nyo. So yan, mainit na yan. Yan, mainit na. Kita nyo naman nag-uusok sa init. Yan, init. So yun lang mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong yung ganitong klase ng video sa inyo. Yan, init. Saglit pa lang yan mga ka-DIY, pero kung habaan pa natin, eh mas maganda. So wala lang siyang ilaw, siguro ito pundi yung ilaw nito. Dito banda yung ilaw niyan kapag may ilaw dito na side. Ito. So hanggang dito lamang mga ka-DIY ang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Again, GM Tutorial. Bye bye. Tatakpan na lang natin yan.